Maraming salamat sa inyong tatlo. Okay, Mariel, JM, tanggalan na naman tayo ng tingin nila ay sintonado. Sino na? Ang tatanggalin namin sintonado ay si... Sino kaya? Mariel, sintonado! Nagagalit na siya. Pakinig kayo. JM, Number 5! Iron Heart. Iron Heart, doon ka na sa stage of truth. Ilang segundo pa pwede ko ay magkasama inalis mo? Ano ba? Ano na ito? Hindi, umalis ka na. Umalis ka na. Kung sige, magtatagal dyan yun. Dito muna ako. Please sing forward, Iron Heart. Wala na! Nako, Jay, ano ba talaga? Let's see your voice. Please! Ayan, ay nako. Ay nako, ayaw pala magsingit. Tayo pa lang, kaya na. Di ko kayanin ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin kung wala man mong wala ng pag-ibig sa akin. Di ko kaya mag-isa, basta't kasama kita. Ngayon ang pag-ibig mo, hindi Maraming salamat, Iron Heart! Oh. Magandang gabi sa iyo, Binibini. Lagyan natin. Huwag kayo yung isnala mo. Ano pong? Binibini, kaya ka naman. Malaban ko. Good evening po. I'm Manilyn Benyagales. So I'm 33 years old. Single mom. Ikaw ba, medyo, hindi mo maganda ang karanasan pagdating sa pag-ibig? Opo. Ano Lahat po po kasi, palaging nangyayari, Manilyn? they're always cheating on me. Ay! Luis! Tandaan mo, paborito kong kanta, Honesty. Kung sakasakali man, naglalakad ka, paalis ka ng ABS, biglang hinabol ka ni Long Mejia. Hihingi ka ba ng tulong? Ikaw ang bagbo, tas tuloy-tuloy ang bagbo. Luis, mali, hindi. Hihingi ka ba ng tulong? Maraming salamat sa pagsali sa I Can See Your Voice. Let's make it official. Siya ay si Sonado at may 15,000 pesos. Sa start pa lang, right protection na. Ready ka na talaga, anak? EQ Dry Newborn with belly button gap para iwas infection and bubble top sheet for dryness na tulong iwas rashes. Select EQ and G's diaper wrappers in exchange for cute prizes. Anak, may na tayo mag-bake ang naplansyada ko. Mas madali ng ironing with Downy. Now, mas pinabango. Damit ay plancha easy. Less lusot, for lambot. Make plancha easy with Downy. Getting older doesn't mean getting weaker. That's why I first drank Anli 15 years ago for stronger joints, bones, and muscles. New Axe Jungle Fresh. Bust odor. Smell as fresh as nature. The new Axe Effect. For my kids, pinakamasarap ang Jason na nooy natutulog lang. Nasaksak na rin ang salarin sa bunbunan at kanang pisngi. Hindi ako nakagising ng pangyayari na yun. Pagising ko, nasa hospital ako. Ang suspect agad tumakas. Si Susana, ang ina ng pamilya, dead on the spot. Ang lumabas yung kapatid ko na bumapang lang. Habang si Loreto na tinaga sa mukha, 1 linggo pang na-confine sa ospital bago tuluyang binawian ng buhay. Sana natulungan namin siya. Sana nandun kami. Nagkakamiss kasi. Yung mga araw na kasama namin, yung family namin buong. Nung magkasama kami, masaya. Tapos, natatawanan, ganun. Mga pangarap namin, hindi natutuloy. Hanggang wala sila.
Sabi namin, kawawa naman yung mga kapatid ko. Gusto ko pa sila kasama eh. Kasi hindi po kami natanggap na wala na sila. Sina Jenaline at Jason, hindi lang daw namukhaan ang suspect. Kilalang kilala pa raw nila. 4 na taon po Apat na namin taon namin kasama. Hindi kami nakapanawalan na namin siya. Para namin siyang tunay na ama. Ang gumawa raw kasi nito sa kanila, walang iba kundi ang dating kinasama ng kanilang inang si Susana. Ang kanilang amain na si Berto. Pero ba si Loreto sa Galdia? Taong 2019, nung ang haligi ng pamilya na si Loreto nakulong. Hindi po yung totoo kasi walang ebidensya. Habang nakapiit si Loreto, nakilala ni Susana si Berto. Nabuntis yung mama ko. Sumama na yung mama ko. Sina Susana at Berto nagsama sa iisang bubong. Mabuti siyang tao. Kapag hihingi ako ng pera, bigyan niya ako. Pero ang pagsasama ni na Susana at Berto, naudlot nung si Loreto na pawalang sala at nakalaya nito lang Mayo. Nung nakalaya ng yung papa ko, saya-saya namin. Tapos masaya yung mama ko. Kaya umuwi yung mama ko dito. Pero si Berto hindi sang-ayon sa naging desisyon ng dati niyang kinakasama. Hindi tanggap ng stepfather ko na babalik. Galit na ang stepfather ko sa ng ina ko. Kaya nagbanta raw ito. Pag bumalik daw ang ina ko sa ina ko, papat magkamatay daw. Lalaban po siya hanggang kamatayan po. Doon sa barangay nila mismo, parang binulong-bulong niya sa mga kapitbahay. Mag-ihaw siya o usa ka baboy nga butakal o usa ka anay, kunya tulo ka ba anim na yung biik. Mula noon, si Berto makailang beses daw nakitang umaali-aligid sa bahay ng mag-asawa. Yung lalaki, nagmamansid, gabi na, magpunta talaga dito. Gusto lang daw niya tingnan yung mag-asawa. Kung nagkatabi na ba talaga. Open kasi yung window nila. Hanggang si Berto, sinakatuparan ang kanyang paghihiganti. May nililihim pala siya ng madilim. Sa nangyaring krimen, hindi lang 2 buhay ang nawala, kundi 4. Dahil si Susana, nung napatay, nagdadalang tao pala ng kambal. So, magbibilang po tayo mula sa paglabas ng mister niya and then yung counting kung ilang buwan yung bata. Hindi mo mag-jive eh. Kung close na po yun, talagang sa suspect po yung... Ang tanong ngayon, nasaan na si Berto? Yung number 1 suspect po natin ay... siya mismo ang kumiti ng kanyang sariling buhay. Case closed na po ito. Sinubukan naming kuhanan ng panig ang pamilya ni Berto, pero hindi sila tumugon. Bawat distance ng kapitbahay, aabot ng 500 metro. Kapag may mga emergency, nag-signaling na lang, yuhu! Sasagot kami yung sa kabila ng woo! 3 beses yun ginawa. Tinuturoan namin yung bawat barangay o mga tao, mga household, paano yung first aid. Ang mga naulilang anak ng mag-asawang Susana at Loreto nasa pangangalaga ngayon ng kanilang mga tiyahin. Nagtutulungan po yung mga tita ko dito na panggastos ng pag-aaral namin. Pinag-iba na rin nila ang dati nilang bahay. Parang murang mabalik ang alaala. Pag nakikita namin yung bahay, lahat na bagay na nasa loob, sinunog namin. Parang walang maalala talaga. Ang mga bata, tinulungan namin sumailalim sa counseling sa trauma na kanilang pinagdaanan. Nasa state sila ng medyo nahihirapan pa, pero they're trying their best to overcome yung trauma. Yung immediate family, yung mga lolo't lola, andyan kasi yung nila, support system, malakas. Kaya somehow nakapag-move forward sila sa kanilang chapter sa life. Dahil wala ng mga magulang na sa kanila'y magpapaaral. Gitawag ni proper education and training or PET scholarship. So, puhon, ini college, hinjo, pwede na siya magamit. Si Jason. Si Janelle. Thank you, ma'am. Thank you dahil, ma'am, na lagi po mo suporta sa amo namin. Kung dyan ay pangandoy na mumugkapan, may kauman eskwela, tas makuha ka mong kurso na mo ipang kuan mo ipang sanang plano. Nagpaabot din ng pinansyal na tulong ang ating programa. Salamat talaga sa LGU, ma'am. Labi na mo nga sa panikamutan po din, Jo. Thank you, Adjo, ma'am. Thank you po din, sir. Nung araw na yon, ipinagdiwang nila ang dapat sanay 43rd birthday ng kanilang tatay Loreto. Advance na lang namin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Papa.
kung sakaling narinig niyo to, gabayan mo po kami sa araw-araw naming ginagawa. Sana matutupad yung mga pangarap natin. Sana masaya kayo, hindi na kayo mag-alala sa amin. Okay lang kami dito, inalagaan naman po kami ng mga tita namin, kapatid mo. Tsaka kay mama ko. Ma, kung nasan ka man ngayon, sana po huwag mo kami kalimutan, ha? Karumal-dumal ang nangyari sa pamilya sa Galdia. Matagal pa bago tuluyang maghilom ang kanilang mga sugat. Pero mag-iiwan man ito ng marka, pipilitin daw ng mga magkakapatid na bumangon para na rin sa alaala ng kanilang ama't ina. Susunod sa isang tunnel daw sa Cebu City, meron di umanong batang multo. Ang bigat ng pakiramdam ko, mainit yung hangin. Mag-distak mo nila, kung hindi ka na na-park, pagtingin ko ulit, nawala na yung bata. Nung medyo palikunas doon kami nag-stop, may angkas po ba kayo bata? Sabi niya, hello sir, ako na talaga mag-isa. Tumatasan yung mga balayibo namin. Ano? Anong pangalan mo? At mamaya, mga tigasing trainee ng Bureau of Corrections. Bakit tila bumigay nung nakita ang kanilang mga mahal sa buhay? Loved ones of the trainees are given 10 minutes to approach them at the training ground. 10 minutes lang, sige, takbo na ako. Nakita ko siyang ang payat-payat. Bukso ng damdamin ko. Niyakap ko siya, mahigpit. Last 3 minutes. Nung narinig ko yung last 3 minutes, pinaligaw ko na sa congrats, kapal mo ng pangarap mo. Ano sir? I love you. Nandito na naman siya! Ang inyong makapanindig balakibong karanasan na caught on camera ba? I-email lang po sa kmjsgabinanglagim@gmail.com. Baka ang inyong kwento ang aming maitampo sa Gabi ng Lagim Abuso ng Jessica Soho Halloween Special. Malayo pa ang mararating sa tulak ng tibay. Tibay Tanduay. Higit 165 years ng kasama ng mga Pinoy sa bawat pagsubok at panalo. Tibay ng loob, Tibay Tanduay. Forever Glow, with the natural power of papaya and tamarind, has 2 times micro-exfoliating action that helps brighten skin in as fast as 5 days. Forever Glow. Glow lang ng glow naturally. Kulafo, lakas ka ng drink responsibly. Mapapanood mo whenever, wherever you want ang lahat ng pinakapanalo at ang lahat ng pinakabago. I-download ng GMA mobile app and watch full episodes ng GMA shows for free. Happy watching! Our best ever, harder, juicier, tastier burgers. Our best ever, harder, juicier, tastier burgers. Tikman na ang mga McDonald's burgers. Level up ang sarap. What a winner! Dami binago all over. Cooked up ka na inner outer. Now hotter, juicier, tastier. Fresher, softer, toastier. Meltier, saucier, Big Mac, quarter pound and double cheeseburger. We're the rappers who are lovers now. McDonald's best ever burgers. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Abot pa ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. To get the best of how amazing! Sunsilk! Putik, pawis, at amoy araw. Yan ang mga mansyang inuumi nila. Kaya breeze na. Nagtatanggal ng mansya sa unang babad pa lang. Sticky sa mansya. Breeze! Happy Fujiversary!
unstoppable generation needs unstoppable protection. All new Rexona Men with Active Shield technology for up to 72-hour unstoppable sweat and odor protection to keep you ice cool fresh. New Rexona for the unstoppable you. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng more chicken girl. Value lang. 9.50 pa. Ang sarap ng isang buong manok doon. Sarap ng tinola na bibisara. Meron ka ng tuwing gagalaw? Sana yan to invest in your bones and joints with Calcium-Aid with high levels of calcium and vitamin D3 to help strengthen bones and Flexi Boosters to help support flexible joints. Calcium-Aid. Ulinap yan. Sagot ko ang bukas ngayon na kailanman likas-lakas maaasahan. Sagot ko ang bukas. Sa likas at lakas ng Holcim Excel Eco Planet, sagot natin ang bukas. Uy, basahan. Lo, pabuntis ko yan mamaya. Pag instant kailangan, may wise na paraan. Surf! Instant white, instant mo. Pula babad, pano agad, puti agad. Kaya makapagsabayan. Ang galing ng pamahangin na. Ma, nakamubi na ako. Paano ulit maglinis ng banyo? Anak, Tomex dapat. Dahil sa Take Formula, mas magaling itong magtanggal ng stains at germs. Thank you, Ma. Linis na. Proud of you, anak. Tomex, unstoppable. Basta cheese dog, sino idol cheese dog? Kain love ang cheesy lam-lam at juicy lam-lam bite. Kain love! Kaya sarap magkain with CDO. Alagaan ang kapaligiran para healthy ang pamilya. Siguruhin malinis ang inumin tubig at observe proper hand washing para makaiwas sa mga sakit tulad ng cholera, typhoid at iba pa. Show love for Mother Earth at huwag kalimutang mag-reduce, reuse, recycle. Ihanda ang emergency go bag sakaling may kalamidad. Follow us on Facebook for more information. Be clean, live sustainably para sa healthy Pilipinas. Sa alala mula sa Department of Health. New Joy, Quincenas pa. Sa Quincenas na daming hugasin. Talo ng Joy of Pace, Quincenas Challenge na! Nakakit sa face, isang pahit, isang plato. Sa Joy, isang patak, mas nakakarami. Sino ang mas mabisa? Ang Joy, doble dami! Kaya ako Quincenas. Kasi lagi kang active, parati akong pagod at nalalabas pa ang buko. Pwedeng simptomas yan ng iron deficiency anemia. Mag-Sangobion! Kailangan mo ng iron-rich multivitamin para tumulong pasiglayin ng dugo. Life back on! Sangobion! Favorite ko? Kopi ko blanca. Delicious ba? Di lang yarn. Creamy? Di lang yarn. Eto pa, gentle din sa tummy. Switch na. Kopi ko blanca. Creamy, gentle sa tummy. Daddy! Mag-ingat! Araw, kahit anong init mo, tugo pa rin ang bango ng damit namin dahil may Surf Falcon with Sunbloom Technology. Extra kita here icon. Pag naaarawan ng damit, mas bumabango under the init. Bango! Surf Falcon! Don't let your bleach color fade. Use new Cream Silk Ultimate Bleach Enhanced with 3 times the keratin and anti-discoloration technology. Get beautiful and smooth bleached hair that lasts. Defy the fade with Cream Silk. Op. Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus. It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May isang tunnel sa Cebu City na iniiwasan at kinatatakutan ng mga motorista dahil di umano sa isang batang multo na doon nagpaparamdam. Sa Cebu City, bahagi na ng paglalakbay ng mga motorista ang tunnel na ito. Sa umaga, isa lang itong normal na lagusan. Labas-masok ang mga sasakyan. Pero pagkagat ng dilim, ang lagusan, di umano, kinatatakutan. At yung nasusog nila, ay kasi dyan may mulabay. Kilabot, kala mapayawan ta, kala mahagin. At
Ayon sa mga salaysay ng ilang saksi, ang tunnel na ito raw kasi sa Cebu City, di umano kanlungan ng isang batang multo. Ang grupo ni LG, ang Cebu Ghost Hunters, naglakas loob na magsagawa ng paranormal exploration sa tunnel. At nandito na nga tayo sa loob ng SRP, mga hunters, ng tunnel na ito, na para bang merong mga ligaw na kaluluwa na nakatitig lang sa amin. Nasa likod kami ng multika, nakasakay. Nagbibideo, tapos sinapakiramdaman yung paligid. Ang ligat ng pakiramdam ko, saka mainit yung hangin. Habang binabaybay nila ang kahabaan nito, ito ang kanilang nakunan. Sa gilid ng tunnel, kapansin-pansin ang isang itim na figura na parang sumilip. Hindi namin nagamitan ng equipment kasi bawal bumaba dito eh. Pag ikaw ay nagpa-paranormal research or nag-ghost hunting, hindi mo dapat ini-edit. Doon na lang namin nakita, after na namin na-review yung video. Alam na namin na hindi lahat na maniniwala. Nasa sa kanila na yon. Marami man ang duda sa kanilang na-videohan. Paano naman maipapaliwanag ang ibang mga testimonya ng mga di-umano sa tunnel ay meron ding nakita at naramdaman? Mabigat ang pakiramdam tuwing dadaan kami dyan. Kaya nga hindi ako dumadaan dyan kasi na-experience ko na may bubulong sa'yo. Gaya na lang ng motoristang si Ryan, na habang binabaybay daw ang lagusan kamakailan lang, may napansin daw na bata na nakaangkas sa motor sa kanyang harapan. Nung nasa kalagitnaan na, doon ako nagtaka kasi if angkas yung bata sa likod, dapat gagano siya sa harap niya. Pero kaso hindi siya humawak, hindi na po bata. Si Ryan, sinubukan pa raw habulin ang rider. Mabilis takbo nila, nandito na ng parts. Pagtingin ko ulit, nawala na yung bata. Pare, may nakaupong bata sa likod mo. Wala naman ah. Nakasupisay pare, kanina pa. Tulo. Sabi niya, alam sir, ako na lang mag-isa. Matasan yung mga balayibo namin. Dito rin sa tunnel dumaan si Nico matapos manggaling sa kanyang gig. Nakasulod na dito sa tunnel. Dalay, hindi ko bata ito nga tingin sa kong kayo nga. Uy, monto ka ito nga padungog na mga tingin. Kayo, ano, babaan ko kayo. Siyempre, wala mo di bata na magdalawa na or labi na ginato na oras sa mga sonse lang siguro. Ang nilalang, tila may pagkapilyo pa raw. Monto, pagkapunta ko sa tumatuha na dyan, ano ni tik-tik sa akong kuhan, pagkaan na tapit. Kaya mo ito, uupusan po sa mga gibate nga. Tapos talagang tanang baligo, parang barasan ko na nablank ko sa kuhan. Watch ko ni trike ante gamot ano sa side mirror sa motor kay basta pala akong makita sa back ko mo sa mga puno sa mga kuhan ka na discussion. Si earlier naman, nung minsang dumaan sa tunnel, halos na aksidente pa raw nang sa kanyang side mirror. Di umano, may imaheng bumulaga. Tumingin ako sa side mirror, bata yung nakita ko. Ang halos 1 kilometrong SRP South Road Properties Tunnel nagdudugtong sa timog na bahagi ng Cebu at ng sentro ng komersyo sa Cebu City. Ang unang proposal daw dyan is flyover or bridge. Pero hindi sumangayon yung mga tao kasi masisira yung kasay ni siya. Malaking tulong yung SRP. Nalisen ko yung traffic. Karamihan sa mga dumadaan dito, umiiwas sa traffic, gaya ni Princess. May pinuntahan kasi kami doon na friend ng aking fiancé. Traffic noon, sasakit na kasi ng likod ko. I'm about to lean my chair sa front. Tapos pag look ko dito sa right side, may nakita akong bata tapos umupo siya tapos naka-cross ang leg, nakayakap sa tuhod niya. Imposible naman, bakit may bata doon? Sino nga ba ang batang di-umano nagpapakita sa tunnel? Ano ba ang gusto niyang ipahiwati? Nag-imbestiga ang aming team. Taong 2006
2006 nung sinimula ng construction ng Lagusan. May namukay daw dito ng mga buto ng tao. Sabi, from World War II, may nagalaw sila na nananahimik, kaya nagmubuto. At nung buksan daw ito sa publiko taong 2010, taon-taon na rin daw na meron ditong disgrasya. Para tulungan sina LG sa investigasyon, nitong Huwebes, lumipad pa Cebu City ang paranormal investigator na si Ed Calwan. Walang ideya si Ed kung ano ang nagpaparamdam daw sa Lagusan. Ako yung mag-observe sa kanila and titingnan natin kung yung lugar o yung spot na makikita nila is the same spot na nakita ko at naramdaman ko. Pagpasok pa lang ng tunnel, si Ed nagsimula na raw may naramdaman. From here, mula dito sa spot na to, lakas na niya. Ibig sabihin, yung concentration ng energy ng bata dito, basan yun dito niya. Parang nakalabas yung mata, parang bali yung kamay. Parang bulol magsalita eh. Hindi ko maintindihan. Meron mga kakaiba. Sige, hindi. Kung ano yung way nyo, yun yung gawin niya. Observer ako this time. Sino mang gustong makipag-connecta gamit ang hinahawak ko, which is the spirit box, pwede kang kumonekta, makipag-communicate dito. Ako tatawag. Gusto kitang makausap. Kausapin mo ako ngayon. Ayan na. Hindi na siya. Anong pangalan mo? Gusto kitang makilala. Anong pangalan mo? Ulitin mo. Hindi ko naintindihan. Marinig ko yung boses mo, sir. Ay, yung pangalan mo, sir. Yes. Sige. Sama ko kayo, ha? Pwede tayong lumipat ng lugar na tahimik para mag-set ng communication. Sagutin mo ako, pwede ko kitang makausap. Bumangga sa likod, sir. Tumama yung mukha sa gutter ng gilid na kalsada? Oo. Tama? Yung kamay ko. Nakadapa? Na-attract sila sa akin kasi I'm longing for like younger brother. Kasi ako yung bunso. Si Ed nagsagawa ng cleansing ritual kay Ryan. Nung sabi ni Sir Ed na diat niya mata, doon ko yung nakita nung mukha ng bata, nakakaawa doon. Yung map ng face niya, basag, unexpected yung pagkamatay niya. Siguro dahil nabangga siya nang walang nakaalam. So isang way yun para maging magaan sa kanya yung pagtanggap na wala na siya. Sa patuloy na pagsasaliksik ng aming team, napag-alaman namin na taong 2017, isang 4 na taong gulang na bata ang nasagasaan ng truck sa SRT Tunnel. Ayon sa report, tumatawid noon ang bata kasama ng kanyang kuya nung nawalan ng kontrol ang truck at sumalpok sa gutter. Ang bata binawian ng buhay. Hinanap namin ang pamilya ng bata pero walang nakakaalam ng kinaroroonan nila ngayon. Mga informer sickness po sila based on sa record natin. Hirap tayo may trace ang kanilang location. Ang nangyayari kasi is yung sa mga drivers din, overspeeding, lalo na pag madaling araw, hindi nila ma-apply ng brake, so yun, bumabangga. Wala namang dumadaan dyan ng mga bata, bawal talaga yung mga tao dyan sa ilalim. Minimintin natin yan yung mga lights, mga traffic signages. Parang hindi naman edited. But if you look closely, pwedeng i-choreograph. Pag ganyan niya sa video, parang binigyan niyang space yung parang merong tao. Alam nila na lalabas doon yung nila subject. Walang pilitan. Wala kami, totoo yung ginagawa. Wala kami ginagawang fake.
pag nasa kadiliman tayo or nasa enclosed spaces, pumapasok yung fear or yung sense ng uncertainty. Isang paraan para ma-overcome yung anxiety or yung takot ay syempre yung malaman natin kung ano yung katotohanan. Ang mga tanong, likas na madilim. Kaya naman para ka ritong may pinapasok na ibang mundo. Pwede ritong maglaro ang ating mga mata at imahinasyon. Kaya kailangan laging maingat, hindi sa anumang nakakakilabot. Higit lalo na sa aksidente at mga hindi inaasahang pangyayari. Nandito na naman siya! Ang inyong makapanindig balahibong karanasan na caught on camera ba? I-email lang po sa kmjsgabinanglagim@gmail.com. Baka ang inyong kwento ang aming maitangko sa Gabi ng Lagim Abuso mo Jessica Soho Halloween Special. Susunod, mga tigasing trainee ng Bureau of Corrections. Bakit tila bumigay nung nakita ang kanilang mga mahal sa buhay? Loved ones of the trainees are given 10 minutes to approach them at the training ground. 10 minutes lang, sige, takbo na ako. Nakita ko siya, ang payat-payat. Equally responsible, meaning, pwedeng yung babae ang kumikita yung lalaki sa bahay. Pwede yun. Man. Oo. And vice versa. Ang problema, yung kultura ng machismo ng Pinoy. Yung Pinoy. Pinoy lang talaga. Ang ano kasi, ganito kasi, yung kultura ng Pinoy, lalaki nagtatrabaho, babae sa bahay, nag-aalaga ng mga anak, nag-aasikaw sa bahay, pag-uwi, di ba yung servisyo ng asawa, ayun dati. Pag nagbaliktad kasi, at ang babae nagtatrabaho, hindi lang sa kultura, yung babae naka-expose sa mga tao. Sa mga tao. Diba, office. Nag-office ng ang asawa mo, ikaw na sa bahay. May mga yan, overtimes. Tapos may mga out of town yan. Hindi lang naman yan yung pera lang. Kundi yung, alam mo yung insecurities ng lalaki na pag uwi sa bahay ng asawa. Balitarin mo, uuwi ng alas 12 yung babae mong asawa guys sa work, overtime. Pero alam mo, ang mas nakakasakit dyan. Hindi, pero Alex, mas masakit dyan. Alam na nga ng mister na si Mrs. mas malaki ang kinikita, pero si mister, parang yung sinasumpat niya sa misis niya, pero siyang naman nakikinabang. Yun ang masakit, ha? Di ba? I mean, I've heard so many stories na mas malaki na yung kita, tapos gusto ng lalaki na yung babae na ang gagastos ng lahat. Ay, may kinikita rin naman yung lalaki, hindi nga kasing laki. Pero gusto na niya, itago niya yung kinikita niya, tapos si misis na lang ang magagasto. Parang true to life experience. Hindi, hiwalay na ako sa asawa kong dalawa, di ba? Kasi dalawa. Kasi yun ang nangyari. Hindi, mayaman naman sila. Yung first, lalo na yung first husband ko, mas mayaman talaga siya sa akin. Sa second, kanya-kanya kaming pera. Pero marami ako nadidinig talaga na, kasi, di ba mga women talaga na very, sila accomplished na. Pero sometimes, yung mga lalaki, hindi talaga nakakahabol. Lalaki na i-emasculate, parang naghahanap sila ng ibang way to inject their masculinity. Kaya dyan ang nagsisimula yung pambababae, nag-a-abuse, nag-girlfriend. Tapos minsan, yung pinag-date pa dun sa girlfriend, galing sa sweldo ng asawa mo, sa mayaman. Kaya ako pag mag-aasaw, pumirma ka. Hindi tayo. Pag-prenup na. Siguro yun walang prenup. Naalala ko, she did I don't have a prenup. Ako may gusto ng prenup. Mag-asawa ko. Tapos, sabi nung abogada ko, si Tunting Cruz, sabi niya, gaga ka. Alam mo ba kung ano yung hinihingi mo? Alam mo ba kung sino sa inyo yung mahirap? Alam mo ba kung sino yung may pera? Siya yun. Bakit ka humihingi ng prenup? Di ba ganun rin kay Sharon at saka kay Kiko? Diba? Ano yung feeling ba na yung asawa mo, alta de sociedad, na parang family na talagang De buena familia. The reason I was asking for a prenup kasi marami akong tinutulungang tao. So ayoko
ko yung maliit na kinikita ko, eh, papakialaman pa niya. Ganon. Maliit daw ang kita niya. Sabihin ka yung attorney mo. Nagkaroon ako ng gaga. For example, pareho kayong mayaman. Issue ba kung sino mas mayaman? Eh, pareho naman kayong mayaman. Depende. Kasi pareho kayong mayaman. Kasi level lang yaman Pero J3 maraming mayayaman. Pero ang laki rin ng mga utang nila. Parang So, di ba kaya nga, kaya nga what I'm saying is, kung magkasawa kayo, minsan kasi kung may mamatay, yung babae, yung lalaki, at maraming utang, yung byuda, ang sasagot na. ganun yun, nag-transfer. Of course, because they're married eh. Conjugal property. Alam niyo sa office naman namin, sa Accenture, ito, level dito. Di ba ang leadership lagi, lalaki? Ang makita ko CEO. Ngayon, nagkaroon din ng na-accept na rin ng leader is babae. Which sa tingin ko sa simula, medyo mahirap din. Dahil di ba, sa culture nga is lalaki tayo. So, nagsisimula na rin mag sa iba't ibang yung mga iba-ibang mga aspeto ng buhay na meron ng leader na babae. Sa sobrang ito maliit na lang to. Sa sobrang hindi pa natin tanggap yung yung babae, medyo di ba nagugutom pag may grab driver na babae? Pag babae, tapos di mo lang kung saka uupo, kung tatabi ka o magano. So, balik tayo doon, ako as a lalaki, gagawin ko talaga yung paraan para hindi mangyari yun. Kasi may mga lalaki na tamad lang yun na, pabor. Pero pagkasal na, mahirap yun. Sa US naman, ang problema, kaya nagkakaganon. Lalo na mga Pinoy, hindi sila pwede sabay magtrabaho dahil mahal ang babysitter. That's true. So dapat mamili sila ako isa lang. At ang napipili sa susunod, kung sino yung mas malaki ang sweldo. Resign ka. I have a cousin na lumipat sila ngayon ng Singapore kasi magandang job offer dun sa wife. Kasi they have meron silang batang anak, 5 years old. Nag-decide sila, yung cousin ko who's a guy, siya yung nasa bahay, nag-aalaga. Kasi because mas maganda yung offer dun sa wife, siya yung nag-work, siya yung nag-provide. So, I think that's perfectly fine, especially for young couples now. Hindi na talaga siya issue. I think that's not a problem if the man is very secure. Yes. Pero pag already na may mga insecurities na talaga from the very beginning, mahirap talaga. Bira yun? May insecurity? Walang insecurity. Kaya Pero your insecurities are your own problem. Hindi mo pwedeng ipasa sa Ang result na insecurities yung mga callers ng podcast ko, madalas ang tumatawag na lalaki na may suspicion siya na nangangaliwa yung misis niya kasi napapadalas yung mga team building. Sa team building. Disadvantage pag ang babae mo ay ang misis mo ay isang office girl. Achiever. Nakakapraning talaga pagka may mga team building na out of town. Yes. Kasi hindi lang team ang nabibuild. Kasi naman talaga nakaka-turn off sa lalaki na walang diskarte. Tsaka hindi achiever. Di ba? Baka nung umpisan, bago kayo kasal, pareho kayo kunyari rank and file. Pero dahil si babae mas go-getter, naging manager na. Si asawa, naiwan bilang rank and file pa rin. That's what I'm saying lang, di ba? Yun ang nakaka-insecure. Pag yung babae mas achiever, tapos yung lalaki hindi, nakaka-turn off. Ba't mo pa pinakasal ang kasi? Bakit naman nakaka-turn off? Kasi hindi siya hardworking, hindi siya masipag. Yung okay na sa kanya na 15, 30, or okay na siya na mayaman tamad. Kaya nga, that's why. Ano yung komplikasyon dyan? Di ba magkatrabaho kayo, tapos boss mo yung asawa mo, babae? Yun. Di mag-aaway kayo sa bahay. Tapos pagdating ko sa opisina, siya rin boss mo ngayon. Mister! Di ba inaaway mo ako sa bahay? Ano ba? That doesn't work. Hindi na naman pwede yun. May kilala tayo. May kilala tayo. Sino? Pasa mo sa akin yan. Sino ipasa mo sa akin? Ipasa mo sa akin. Diba? Ano nangyari? Successful naman yung husband. Ngayon na lang. May panahon na yun. Tumipat. Awkward talaga. Masisensor tayo. Ano tayo dito? Awkward tuloy tayo yun. Lambot, napaisip tuloy ako. No, but I think very evolved ang mga lalaki na kaya nilang gawin yon. Sila yung house husband. Yeah. And well, you know, between Mar and myself, tapos na naman yung ambag niya sa bayan. Right? So, lahat
chocho ngayon sa mga bata. O ako naman ang parating wala sa bahay. Pero napag-usapan namin yun at masaya siya. Eh kasi marami nang nagawa sa buhay. Pero ang mahirap yung talagang bata pa lang kayo, tapos yung lalaki na iiwan sa bahay, gano'n. Tagos na tagos sa ego ng lalaki. No? Pero may mga lalaki kaya nga If he really loves me, he'll be happy for my success. Ang swerte, Pero diba? hindi ko alam ang pinaka-idea sa akin. Ano ba ako yun mister ako, tapos wala akong work. Pero sa bahay ako, I'm doing may part. Alaga ng bata, di sa bahay. Walang problema, perfect ha. Yung misis ko mayaman, nagtatrabaho pag uwi, tapos good sex life. Ayun! Pag uwi, di ba, ang asawa, ang saya ng buhay Parang ko. biglang nag-i-imagine kaming apat. Ay, baliktad na ngayon ang buhay. Alaga ako. Sarap naman ang buhay mo. Wala akong paalam, basta wag na masyado ikikis-kis na asawa ko na siya yung nagtatrabaho. Sasabihin na, Akala ko nagkikis. magtingin ka naman ako nagbabayad sa bahay na to. Eh, na masakit dyan. Oo, yun na nga. Kapag sinusumbat. Lahat yan, pati sex life, pati ano ko, yung... Kala ko pa naman gusto mo yung kiss-kiss. Kasi si Madam ko rin, pupunta doon sa ayaw ko rin punta. Siya rin nagdadala sa akin. Sasabihin ko, regardless kung babae yan o lalaki, dapat hindi nanunumbat. Yung ginagastos ng babae o ng lalaki para sa pamilya, dapat yung talagang kusa. Diba? May question ako. Pag mag-asawa kayo, dapat ba meron kang sarili mong money at hiwalay sa money niya, tapos meron kayong Together. Ano yung pinakamagandang Ako gusto ko yun. Gusto ko yun. Ideally, dapat bago mag-asawa kayo, mag-usap na kayo. Kunyari, Corina, kunyari ako yung lalaki, o ako si Mar. O Corina, ikaw na lang basta sa kuryente. Ako na lahat. Parang gano'n, di ba? Yung parang klaro. Di ba? Tapos kung ano mang naipon mo, itayin na natin. Ang kwento sa akin ni Manny Pacquiao, kasi na-interview ko na siya. Ang laki ng kinikita ng boksingero. Ang ganda ng buhay niya. Ang lalaki ng bahay. Sabi ko, ano yan? Paano yun? Naghahati ba kayo ni Jinky? Hindi ko rin sabi niya. Pagka ako nanalo, di ba? Manalo-matalo, may pera ka dyan sa boxing. Maghahati kami ni Jinky, pero yung buong kalahati nakatago para sa mga bata. That's so good. So, meron siyang panggastos niya, meron siyang panggastos si Jinky, at secure na rin ang para sa bata. Ang dami nila kasing anak, diba? Apat, di ba? Yan, sa'yo. Di ba? Kailangan ng Di pera. ba alam mo, pero masaya yun kasi ang laki ng hatian. Yung sa akin nga, Simpleng ano ka lang, simpleng office ba? Yung kalahati, itabi yung kalahati, asa na yung kalahati? yan ang tip ko lang. Yan ang tip ko. Dapat, nakapunan na natin, ha? Mag-usap kayo mag-asawa. Kung ano yung hatian. Para hindi yung nagkakagulatan na lang. Diba? Para kunyari, ikaw, Kakay, pag mag-asawa ka, sabi mo sa asawa mo, basta ikaw maggastos ng lahat. Sa akin, yung kita ko sa akin, di okay rin yun. Basta wag na ko sasabihin sa kanya, yung pera ko nung dalaga ko, akin yun. Lahat ng pera natin, kung wala akong prenup, lahat ng pera natin na nandun tayo sa marriage na ito, sige hati tayo, pero lahat, kaya kailangan magpayaman ako para lahat ng dalaga ako, walang gagalawa ko. Lahat ng pera mo, share tayo, pero yung pera pa sa kanya. Iba ka. Sa misis ko, sa akin na pinapahawak yung ATM. Pero read only lang ako sa ATM. Read only. Read only access. No capacity to withdraw. Just monitoring. Ano ba gano'n na ATM card? Read only. Alam mo na, mayroon lang siyang access. Oo, ay nakatot. Ay, grabe, ang kaperahan. Puro pera pinag-uusapan natin. Speaking of pera, totoo pa ba na ang kasabihang money can't buy happiness? Kaklasikan lang yan. Usapang pera, magpapalik niya. Ang mahal ng sapatos. Ang mahal ng sapatos. Nakakahiya. Baka makita nila yung underarms ko. Try Nivea Extra Brightening Deo. Now in sachet. Get protected and extra bright underarms with 50 times more vitamin C plus collagen boosters. The #1 liquid deo brand now in sachet. Life goes by fast. Make sure you can keep up with PLDT Homes, the Philippines' undisputed fastest internet. Our #1 Sunsilk shampoo just got better with our best ever fragrance. With oils, vitamins,
nutrients and proteins that nourishes in every drop. Para all-day smooth hair na may bangong nakakagigil. Walang makakapigil sa best ever fragrance, Sunsilk. Hi, Dabber Cabs. I am Ellen from Hollywood. Let's play Gimme 5. Choices on the board. Timer ready. Give me 5 on the board. Experience the fun, Hulan and Pautaken. To audition, Pumunta Lang Dito Sa TV 5 Media Center. Wednesdays to Fridays, 3 p.m. to 5 p.m. You can also send your audition video to gimme5player@gmail.com. E-Flex ang pagiging henyo. See you sa Gimme 5. Laban Lang. Welcome sa Santa Ines. Ano nga ba ang meron sa Santa Ines na wala sa ibang bayan o baryo? Dito, maraming marites. Mga fresh na fresh. Marami rin nagmamalinis. Kilala kita, alam kong garapal ka. Pero kahit ganon, mas matimbang pa rin ang pag-ibig sa pamilya. Tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang binibigay niya sa atin. At pagkakaibigan. Salamat talaga sobra, ang bait mo. At Pogi, sabihin mo. Tulong-tulong ang buong komunidad. Bawal pong pasaway, ha? Tuloy-tuloy din ang paniniwala sa himala at pag-asa mula sa isa sa mga seryeng minahal sa Free TV at Netflix. Niña Niño ang pagpapalik sa Santa Ines. Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng EAT sa TV5. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. For me, no po. Kasi nung bata po ako, meron po ako mga bagay na nabibili ko dahil ang parents ko po nasa ibang bansa. Pero malungkot pa rin po ako dahil hinahanap ko po yung parents ko. So parang may kulang kahit na meron po akong laruan, meron akong mga pagkain. Wala naman po yung pagmamahal ng magulang ko. Depende pa rin sa tao. Pero for me, I don't think so. Kasi ang happiness sa akin is not all about finances or money. It's about relationship. Yes, money can buy happiness. Kasi wag na tayo magpaka-plastic. Lahat ng tao mukhang pera. Hindi mo masusurvive ang mundo nang wala kang pera. So yes. Money can buy happiness. Mabibili mo naman talaga, lalo na pag may nabili ka na really something lavish or expensive or luxurious. Siyempre, sino ba hindi sasaya nun, di ba? Huwag tayong magpaka-hypocrite sa part na yun. Pero, yung genuine happiness or alam mo yung pinaka total happiness, parang mukhang mahirap mabili yun. Kasi kahit naman bumili ka ng malaking bahay, kung mag-isa ka lang, may mag-aarakan sa sakyan pero wala ka namang kaibigan, or nakapag-travel ka sa ganyan na mag-isa, pero at the end of the day, matutulog ka mag-isa, kakain ka mag-isa, malungkot ka yung ganung buhay, di ba? Kung sabihin mo temporaring kaligayahan, it can buy happiness. Pero kung sasabihin mo na, di ba sinasabi nga nila, pwede kang bumili ng kama, pero hindi mo kayang bili ng tulog. Pwede mong gawin lahat yung mga bagay na talagang nabibili ng pera, pero it doesn't follow na iyan ang tunay na kaligayahan. Kasi ang point dito, pag may pera ka, masaya ka. Pero it doesn't follow, yun yung kaligayahan. Ang kaligayahan, pwede, is something na hindi nakikita. It's something na yung pwedeng pagmamahal ng pamilya, suporta ng pamilya, yung sinasabi natin na makita natin na maayos yung ating mga anak, or yung sabihin natin na talagang nagkaroon ng achievement na hindi kinakailangan bilhin ng pera. Loyalty ng kaibigan can be considered na happiness. So talagang dapat nating tatandaan na hindi talaga sa lahat ng pagkakataon ang pagkakaroon ng pera ay yung talagang kaligayahan. Masaya, oo, pero hindi kaligayahan. For me, pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi it depends on the situation. Pero if you have something in mind that you really like and you have money, yun yung magpapasa sa'yo, why not? Diba? Pero not every time, money can buy happiness. I believe po
nowadays, yes, money can really do buy happiness kasi we use money in all means. So, ngayon sa hirap ng buhay, parang kailangan natin ng pera para mabuhay tayo. Kailangan natin ng pera para makabili ng mga pagkain na gusto natin, matreat natin yung family natin sa labas. Kasi I believe na kapag nagagawa natin yung mga bagay na yon, and nakikita natin na masaya yung family natin na nakaka-receive nun, it's a good fulfillment and it is such a happiness din para sa atin. I do believe po it's a case-to-case basis. Siguro in terms of short-term happiness, well, I do believe it, yes po, that money can buy happiness. But when it comes naman po siguro in long-term, depende po kasi siya sa tao kung paano niya pipiliin maging masaya. Magpakatotoo na tayo, money can buy happiness. Kasi sino ba nagsasabing money can't buy happiness? Sila yung mga walang pera, di ba? Ano ka ba? Alam mo kung sino nagsasabi ng money can't buy happiness? Sino? The rich but sick people. Correct. And unhappy. The rich Yes. and unhappy people. Because sa totoo lang, number one in the world, health is wealth. Yes. And it's not the fault of money that they're sick. Or I really don't know. Hindi baka kasi naman yung negosyo nila, kakagawa ng pera. Napabayaan ng kalusugan. Yes. Diba? So, or kung meron silang ibang mga problema sa buhay, baka naman kasalanan nung pera. Kasi, marami dyan, yung unhappy sila dahil nasa dami nilang pera, feeling nila lahat ng lumalapit sa kanila, ang interest lang ay ang pera nila. So napaparaning sila na, di ba yung parang, yung they put a wall kasi nga, naku, utang na naman yan. Ano ko, si Corina, kaya naman nagpapalapit Di ba yung mga mayayaman na nagko-commit ng suicide? It's because they have everything and they're still unhappy. Yes, money can buy happiness. Manny Pacquiao can buy. Hindi ka lang. Pero, wait, ito lang ha. Ang point ko lang doon sa pinag-uusapan natin ngayong punto is, ang point ko doon sa punto. Pareho yun, okay. Hindi, ang punto ko lang is, hindi kasalanan ng money in itself is not evil. Yes. The love of money. It creates order. Di ba paano yung bentahan, bilihan, trabaho, sweldo? Hindi naman kasalanan ng kasalanan ng tao yun kung paano niya gawin yan. susundan ko yan. Ang naniniwala ko ng pera ay magmamagnify ng tunay mong ugali. Totoo. Meaning, pag mabait ka, pag nagkaroon ka ng pera, mas mabait ka, promise. At pag masama ka talaga, at nagkaroon ka ng pera, masasama. Ayun. Naniniwala ako. Totoo yun. Example. Think of it. Ako. nga. Ano ikaw? Sama ka. Ako. Wala ako. Hindi, kung wala akong pera, may talaga akong magtumulong sa small way. Ngayon may pera ako, mas masarap tumulong kasi mas may pera ka. So, hindi ako yung parang nagdamot. Kasi talagang, alam mo yung mga nagsasabi ng pera parang ang evil ng pera. Hindi lahat ng problema nyo, masusolve nyo, pera muna ang number one. Correct. Totoo rin. Gusto ko magbukasyon, pera ang number one. On a lighter note, what are the things that make you happy that money can buy? That money can buy? Financial things. Mga travel. Eating out. Di ba? Ano ba? Yung pinaka-basic ko. Ito ang shoes na to, sabi ng asawa ko, kung kailan ka tumanda, kaysa saan ka nagbibili, sabi ko, nung tumanda ako nung nagka-pera eh. Wala akong pera, hindi, pangarap lang yan eh. Happy naman talaga bumili ng sapato. Tapos yung health. Pero pa rin eh, bakit? Dapat nagpapa-check up ka. Dapat executive check-up yung pera ginagamit mo to serve you. Sa Pilipinas, in a country like the Philippines, kung wala kang pera, wala kang panggagamot. Hindi naman kasi libre yung healthcare sa atin. Correct. Ito na naman ha. Papasok ko lang ulit. Ang tinuturo ng IMG, halimbawa, financial literacy, ang pera, nagiging salot sa buhay mo kung baon ka na sa utang. So, kailangan hindi mo gamitin ang pera sa paraang yan. Kailangan ng pera, kinikita, iniipon, pinalalago. Ayan na yung happiness. Pwede mo nang makatulong kahit kanino, pwede mo nang bilhin kahit anong gusto mo. Ang kalusugan mo, papangalagaan mo na, pero kailangan marunong kang humawak ng pera. Financial literacy. Yes. Alam ko, nakaluwag-luwag na ako nung bumibili na ako at wala akong nginig.
Nginig. Alam mo yung pagka bumibili ka, kailangan mo, alam mo may sinasakripisyo ka. Pag wala ka ng ganon, ibig sabihin, masaya Di ka ba na. maraming sinasabi? Di ba arrive ka na? Di ba Alex, sinasabi ng mga tao, live within your means. Yes! Sabi sa akin ng pinsan ko na bankero, live below your means. Ay! Hindi dapat na just because kumikita ka kunyari ng 10,000, gagastusin mo yung 10,000. Dapat magtabi ka parate. So live below your means. Para meron ka laging mapagkuhugutan kung kakailanganin mo. Tsaka ano dapat talaga, lagi inuulit yung delayed gratification. Kasi ugali ng mga Pilipino, one day millionaire eh. Yeah. Pag lumaki yung sweldo, sige, payabang, Pag may paibigin, bonus, pakain, yes. pa-bonus. Sa buhay ko, natutunan ko talaga, tiisin mo muna lahat ngayon dahil yung fruit of labor mo, pagdating ng araw, ang sarap-sarap. Katulad ko yung Alex, pangarap mo yan, di ba? Ako, nung bata ako, hindi ako madalas nakakatikim ng processed food. Even hotdog, bacon, ice cream. Talaga kasi sinanay ako ng lola ko sa nilagang gulay lang, bagong, ganyan. So, nanonood lang ako sa mga kaibigan ko, mga kapitbahay ko makain ng hotdog. Aba, nung meron akong pambili ng hotdog, gusto kong bilhin lahat ng nasa rep sa grocery. Masarap naman talaga ang hotdog. Ano to? Diba? Na-enjoy ko lang siya. Nung may pera na ako. Pero, hindi pala ang symbolism ng hotdog sa Sa buhay. buhay ka na. Sponsor ng Si Papi nung nasabing hatog na pagano'n eh. Si Papi. Dapat sinasabi naman ni ano na, ano, yung mga tito, pero dapat ang pera ginagastos. Yes. Dahil mahirap pagka matanda ka na sa mga Ay, may kilala akong ganyan. Kung kailan naman sila nag-80 tsaka bumili ng ano, nagyate. Kung ako naman, may pera na ako ng 50, ako 60, bakit hintayin ko ng 80 bago ko i-enjoy? Because you should be happy with your money. Correct. Dapat i-enjoy mo yan. Kasi alam nyo mga girls, ang nagpatindi talaga ng pagpapasama sa pera, yung mga teleserye. Bakit? Pagka mayaman kasi, ina-associate sa masama. Lagi natin ina-associate. Kasi nga, ang gusto natin, mabalanse ang buhay. Lagi ko na kwento, pag may nakita kang magandang tao, Ann Curtis, Marian Rivera. Sasabihin sa akin ng mga kaibigan ko, maganda ba siya? Sabi ko, maganda. Mabait ba? Gusto niya kasi lagi marinig na, hindi. Para mabalanse na, yes, it's still a equal world. Kasi gusto mong mabalanse. Para pag may pera, hindi masaya yan. Paano kung masaya? Yung kung may sports car, wala, superficial. Hindi. Nakasakay ako ng sasakyan masaya. Ang bilis! Pagpama ako sa kotse, my God, ang sobrang saya ko. Kapatid ka naman talaga, money can really make you happier. Diba? You can make other people happy pag meron kang pera na share mo sa ibang tao. Kung hindi lang sa'yo yung happiness, you can share your happiness through your money. Maniwala kayo, may nagko-comment ngayon sa Facebook na mukha tayong pera. Wala tayong realidad. Paano kaming mga mahirap? Alam nyo ba, madalas mag-post sa Facebook pag halimbawa, si Vice Ganda, namili. Ang post, sana mag-share ka naman sa mahirap. Sana mag-share. Para bang kinukonsensya ka. You know, giving is, ano rin yan eh, nasa tao rin yan eh. Pero deserve ng tao na yun yung pinaghirapan niya. Masaya lang siya. Kasi laging na kinukonsensya na, ay, abroad ka na abroad, ang daming mahihirap sa Pilipinas. Alam mo yun, yung hindi naman yung trabaho. Kaya nakakatakot din eh. Konsensya ka kung masama ang trabaho mo. Yun nga, Pero diba? kung hindi, pinaghirapan mo naman yung pinaghirapan mo, marangal. Di ba? O wala kayo muna sa tila. Ano naman ang hindi mabibili ng pera? Ayun lang. O sige nga, mga kaibigan. Di ba may mga kilala nga tayo? Totoong kaibigan. Totoong kaibigan. Kaibigan pwede. Na kahit wala kang pera, Yes. ay kakatukin ka pa rin para kakatukin ka pa rin para damayan ka. Kaibigan, lalo na yung nung kunyari pareho kayo mahirap, tapos umangat ka sa buhay, na... Tingnan mo ko. Hindi mo talagang di ba yung nandun siya talaga from the very beginning. Kilalang-kilala ka. Yun ang Yes. so real friendship. Peace of mind. Peace of mind. Peace of mind. Alam mo, Rin medyo vocal naman ako. Meron akong clinical depression eh. Nag-start ng 2003 and it's recurring, no? Parang hindi halata. Oo, pero wala ko it's ironic eh. I'm a comedian. Na-absorb ko kasi yung comedy, pagka yung seriousness ng comedy, kaya medyo hindi nabibili ng pera yung
yung Pisa sa pag ina-atake ako ng kalungkutan. Kasi karugtong dyan yung mahimbing na tulog. Mahimbing na tulog. Kaya, pagka wala akong, so di ako yung, okay ako, para masustain ko yun, yung pera, pinagta-travel ko, pinagtatanggal ko na stress. Kasi ayoko na, ang dami kong pera, tapos napabayaan ko yung mental health ko. Hindi siya mababa. Pero, mas masarap magkaroon ng walang peace of mind na may pera kaysa wala akong pera. Totoo. Tsaka masarap na yun sa stress. Peace of mind, tsaka yung masarap na tulog. Yun diba? Yun talaga hindi mo nabibili. I was gonna say true love, but you can buy love. Ang dami natin kinaling ganyan. Ang dami yung parang sinashower. Yung nilalove pa, may sinashower siya hanggang nainlove. Saan bilingan niya? Pwede. Kilala ka bang gano'n? Madami akong kilala ganyan. Magkano ang bigayan niya? Sabi ako ni, hindi rin ako namibigay. May brochure ba yan? Ito po, 2 months. You can buy love. Okay, so, isa pang hindi mabibili ng pera, yung mga tipong Pepe and Pilar. Hindi, ito ang laki din ng gasto sa surrogacy. Okay, very magastos. Yung implantation, freezing, hanggang, pero yung ganong kagagandang mga bata. Mana. Kaya talaga. Kaya sabi ko nga, diba, yung mga anak ko, maski na walang pagsisisi. Kasi Meron. sa akin wala. Sa mga anak ko. Hindi, akala ko yung pagsisisi ka sa mga relasyon. Meron yun. Labas ang totoo dito. Pera. Meron nga. Hindi, pero masarap na may pera ka. Hindi ka karami, hindi ka damihan, hindi naman may kakulangan. Yung para eksakto lang para ma-sustain mo yung lifestyle mo. I think I'm happy like that. I mean, you don't have to be overflowing. You don't have to be a billionaire. Pwede naman makiangkas na lang sa yate. Oo, di ba? Mas maganda, marami kang mayayaman na kaibigan. That's the best. Parati sila yung nagbabayad. Oo, di ba? Kabiyahe ka. Kaya sa akin, meron ako dito nga, ang tawag nila is parang balat, di ba? So, tama na yan. Tapos nakapasok ko show business, meron yan. Pero consciously, siyempre nasa TV ka, di ba? Nakapasok ako sa show business. So, nag-ano ako, paniser ako, which cost money. Tapos nun, nawala siya. Happiness. Kasi conscious ka nun. Ipin ko, pinaayos mo. Napaayos ko. Happiness. Pero even without that, iba naman talaga yung appeal mo. Dito na ako. Yan ang ginagawa. You should also make, kasi if you have money, if you have a lot of money, you should also make it work for you. Yes. So that's what you did. Diba? That was your insecurity. You could afford now to get it lasered. Di pina-laser mo. May nasasabi pa sa akin na, Alex, di mo tayo pinatanggal. Image mo, sabi ko kung ikaw meron, ayoko rin. Madam ko rin, ito pa sasabihin ka sa'yo. In order to earn more money, you have to spend money. That's money begets. Naniniwala. Hindi mo talaga mapipigil na gagastos ka talaga habang yung circle of friends mo nag-iiba na rin. Dati, 16,000 pesos ang aking monthly credit card. And sabi ko, hirap na ako yan. Takot na ako nun. Kinakabit ko, 16,000 pa. Nung nagka-showbiz ako, siyempre kailangan ko na sumabay-sabay sa mga friends. Paano yung network mo? Ngayon, ang laki-laki ng monthly. Uy, pautang na. 160,000 na. Utang na. Nag-increase yung ano mo as you... Actually, inevitable talaga siya. pag lumalaki ang kita mo, lumalaki rin ang gastos mo. Oo, ano talaga siya. Tapos yung mga friends mo, kailangan mo rin, nag-upgrade din yung mga friends mo na kailangan mo sa negosyo. Oo, wag lang sobra na ang kapalit is your happiness. Mind, right? Okay. So, let's make more money. Speaking of happiness, no? Nakikitira lang ba kayo mula sa akin? O kayo ang may pinatitira? Sandali, mali yung konti ang papronounce ko. O kayo ang may pinatitira? Uy, nakatyon direct ha? Tama yun ha? Huwag doon nakatyon. Nakikitira lang ba kayo mag-asawa? O kayo ang may pinatitira? Usapang tirahan. May kasama. Tayo sa buhay na. Nakakahiya. Baka makita nila yung underarms ko. Try Nivea Extra Brightening Deo. Now in sachet. Get protected and extra bright underarms with 50 times more vitamin C plus collagen boosters. The #1 liquid deo brand now in sachet. Life goes by fast.
ensure you can keep up. With PLDT Home, the Philippines' undisputed fastest internet. First day taping! Pero may lasting ng buhok. Sunsilk with Active Infusion. A blend of oils, vitamins, and proteins para all-day smooth and hair na may bagong nakakapigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with Active Infusion. Abangan sa At Your Home. Halina't pasukin natin ang isang tahanang puno ng obra at sining. Ang tahanang puno ng pagmamahalan at simpleng pamumuhay sa likod ng mga ilaw at kamera. Makipagkwentuhan tayo kina Norman Crisologo at Beauty Gonzales Crisologo. Dito yan sa At Your Home with Mr. Anthony and Mrs. Marcel. Ako kasi, pag nung nakikira ko, I always take it upon myself na ako yung maghuhugas ng plato, ako yung mag-iinis ng pinagkanan, kasi ayaw kong may masabi. Okay? So yung parang ayaw mo maging pabigat dun sa pinakikitirahan mo. Siyempre, pag nakikisama ka, hindi ka makagawa ng gusto mong gawin at hindi, matutulog ka, hindi ka naman pwedeng matulog na lang mo maghapon. Tsaka kailangan mo rin bigay ng mga mag-abot ng mga expenses, matulong sa biyanan mo, albawa, kumayad ng mga bills, tsaka talagang napakahirap makisama, sir. Hindi madali. Ang opinion ko, kapag nakikitira lang sa isang relatives, ay parang nawawalan ka ng right of choice kasi hindi ka pwede mamili kung saan kwarto ka dapat matulog kasi aside from the fact na nakikitira ka lang, so wala kang permanent room. Para po sa akin, kung nakikisama ka lang sa bahay, kailangan mong maglinis. Hindi ka makalat sa bahay. Kung kailangan mong maghugas ng plato, gawin mo. Ayun lang. Siguro hindi ka lang makalat at tumutulong ka sa bahay na hindi ka pabigat sa kanila. Una, dapat respeto at pagpapahalaga sa may-ari ng bahay. Kasi ako na-experience ko rin yan eh. Nakitira ako sa extended family namin. And then, nung pumunta na ako, galing kasi akong probinsya. And then, nung pumunta na ako dito sa Manila, nakitira naman ako dun sa kaklase ko. Alam ko na ginagawa ko. Dapat, huwag kang gigising ng huli. Una ka dapat gigising. Saka dapat hindi ka palamunin. And most especially, dapat maging masipag at may respeto sa bawat bahagi ng pamilya. Feel ko po kailangan marunong kang mag-adjust every time. Kasi kung lalo na ako nakikitira ka lang, hindi naman sa'yo lahat nung nandun. So, kailangan mong maging ready for any changes na gusto lang mangyari ng mga tao nandun kung nakikitira ka. Siyempre dapat considerate ka dun sa titirahan mo. Kung sino man yung titirahan mo. Relative man to o kaibigan o kung sino man, dapat ilalam natin kung ano ba dapat yung ganun katagal ba tayo makitira or dapat mag-provide din tayo or mag-ambag kahit nakikita na lang din tayo. For example, sa pagkain or kahit sa bills din. Kahit sabihin natin na ilang araw ka lang or kahit isang araw ka lang makitira dun sa post mo. Kailangan po makikisama. At hindi lang po makikisama, kundi kailangan din po magbigay ng kunting halaga para po sa pang-araw-araw. Hindi po kailangan umaasa. It's all about the money, money, money. We don't need your money, money, money. O usapang pera pa din. Ito nga, madami ka ng pera, pero may mga nakikitira naman. O paano yun? Okay, kasi dito sa Pilipinas, uso talaga yung nakikitira. Yeah. Lalo kung bagong kasal. Wala pa kayong ipon, wala pa kayong wala pa kayong bahay. So makikitira ka muna, right? Ganun naman yung kamag-anak, di ba? Alam mo ba, may ginawa kami istorya dati sa Rated K. Isang maliit na bahay, 6 na pamilya sa loob. Wow! Paano? Nakatayo sila kung matulog. Ano pa? Silang mga kwarto. Oo, para sila nasa kulungan. Di ba ganun din sa kulungan? Nakakita natin din kasi yung pinag-aaral ako ng kuya ko sa Malabon, nakitira ko sa ila.
Tapos lumipat ako sa kuya ko dun sa Malabon, parang yun ang titira. Tapos bumalik ako sa ate ko naman. Eto ang problema sa nakikitira. Pag kuya, medyo ano mo yung hipag mo. Pagka ate, yung bayaw. Eh, natiran ko yung sa nanonood nanonood yung ate Jin ko, no? Natiran ko yung kuya ko na naka-plastic ang sofa. Ano ba yung pamilya dati? Ay, parang mga kapampangan. Masyado siya maayos sa gamit. Which is talagang okay eh. Maayos eh. Yung pagka-upo ka sa tumutulog yun. May sound effect. Madudulot sa mga pawis. So, makikisama yun. Nakitara ako na, kaya ang ginagawa ko, labas ako sa umaga, gabi na ako matutulog. Para matutulog ka na lang. Gusto ko. Siyempre, makikisama ka dun sa, yung kung sino hindi mo kasundo. Hindi, kasundo mo, pero yung kuya mo, siya yung nakagitna. Padre na pamilya. Pero, di ba? Medyo guilty ako dyan kasi ngayon, bumalik nga ako sa family house ng pandemic. Tapos my father, he made it so easy for me to live there. Like, may inayos siyang kwarto, ganyan-ganyan. Tapos parang ang pakiramdam ko nun, parang bumalik ako dati sa nag-aaral pa ako na parang wala naman akong means of earning money. So parang, di enjoy. Pero ngayon kasi, di ba, parang kumikita ka na, parang hindi naman kasi ako inoobliga, pero parang ngayon na-realize ko na parang dapat tumutulong ka rin kasi iba na yung situation ngayon. So medyo guilty ako dyan na nakatira ako sa bahay ng parents ko, pero ang feeling ko, parang teenager pa rin ako. Dapat naman talaga isipin ng mga nakatatanda na nakatira pa rin sa kanilang mga magulang na ikaw ay nakikitira lamang. No, because I lived alone for 7 years. I lived by myself. No, I lived with someone and then I lived by myself for most of my adult career. Maawa sa sarili mo pag nakikitira ka. Kasi lalo pag may pamilyang buo. Tapos dagdag pakain ka. Ikaw, alam mo yun, yung ako nag-ugas ako. Oo, may apag ka dapat. Apag ka talaga. Pero nakikita ko yung pagkain, pagkain. Di ba? Yung marinig ko sila na, kulang natin, pagkain natin. May ambag ka dapat. Nakikita ka na ikaw ang rason kung bakit kulang yung pagkain. Lalaki ako, tapos 19 years old ako, nakikitara ako eh. It really does. Ito parang talagang hindi po pwede na iba-ibang sanga ng pamilya nasa loob ng isang bubungan. Kasi ito, yung kaibigan ko, kamakailan nag-abroad, kukunin na daw siya ng kanyang anak sa Amerika. Talaga, sino kayo sa bahay? Andun yung asawa niya, tsaka yung mga magulang din ng asawa niya. Magbibinan. Magbibinan? Nandun kayo lahat? Sabi ko, naku, parang formula yan na Alam mo, masaya daw sila. O kinabukasan, pinalaya siya ng anak niya. Bakit? Yung tatay nung asawa ng anak niya, nagkagusto sa kanya. Oh my God! Scandalous! May asawa. Nandun din yung asawa. Hinahaplos-haplos yung puwet niya. Oh my God! Di syempre. OMG! Diba? So ito yung mga komplikasyon pagka nagsasama sa loob ng isang bubungan nakikitira ka na. OMG! May gusto! Alex, ito sasabihin ko na Corina. Kung kayo nga nasa pamilya, yung family dynamics, iba na. Meron ka pang outsider, mas malala yun. Diba? I mean, can you imagine living in your household? Mami mo, daddy mo, kasama mo, tapos magkakapatid. Nag-aaway na nga kayo magkakapatid. Tapos you're going to bring an outsider na makikitira, whether blood relative yan, either pinsan or chewin or whatever. Usually in-law. Ibang tugo yun eh. Di ba mas nakakaano yun, nakakasira ng relasyon. Sa Diba, naalala niyo, nag-asawa ko, nakatira ako sa in-laws ko. Ang nakatira sa in-laws ko, si biyanan ko, lalaking babae, bunsong lalaki, tatlong babae. Kapatid. May hiwalay naman niya sa asawa, tapos may dalawang anak, isa namang kwarto, may isang asawa, tapos yung tapos may isang hipag ako doon sa may sala. Oh my God! Usong-uso yung internet. Natatandaan niyo ba yung dial-up internet? Modem ka lang. Yes. May word ka lang, Tapos telephone. magbabayad ka. Kasi nilalag in namin yung internet usage. Tapos yung printer, pag ilang pages, may ruling na ganun. Kagulo kami nun. Sabi sa'yo hindi talaga pwede. Ako na-imagine ko yung pagkain di ba? Kasi syempre kung bibili ka, kanya-kanyang may masking tape doon, kay kakay to, kay gorilla ito, Dapat kay yung pinakauna sa kainan. Kasi para pinakamagandang parte ng manok yung sa'yo. Kasi pag last ka. Tama. At saka hindi minsan nararanasan
naranasan natin na ito, yung mga kwento-kwento na saka madalas natin napapanood yan sa mga palabas eh. Kunyari, pamilya, tapos may kaibigang makikitira. Minsan yung kaibigan, siya pa yung mas malakas kumain. Ano pa rin nakikitira? Kaya mga ganon talaga sa Pilipinas. Hindi, malakas talaga. Just the thought of the bathroom. Paggamit ng banyo. Exactly. Eh, what if that's just a one bathroom affair? Naku, paano yun, di ba? Tapos, 6 kayo, 7 kayo. Ano, pagigising ka na alas 4 ng umaga para Yung magas. may pagkakain sa may abs nyo kasi... Ano ba ba din? Naranasan niyo ba yung nanonood ka ng TV, tapos ang sa SNTV, ano na, may mga cliffhanger? Eh yung father ko, di ba, general? father-in-law So, kumakain ka ng sabay-sabay kayo kumakain ng impunto alas 6. Pagkakaisang mesa kayo, may anak na ako nun, ha? May pamilya na ako nun, pero kakain na. Alam mo yung papatay na sa ko, kaya, kain na! Ako, tapos kumakain na, inisip ko gano'n ngayon. Ang bilis ko tuloy kumain. Kaya pumayat ako dun eh. Ano ba leksyon dito? Huwag kang makitira. Tama. Yun talaga ang leksyon. Or kung wala ka talagang choice, bilisan mo kumayod ka. Umayas ka na doon. Sa mga tao naman dyan, huwag kayong magpapatira. Hindi, tsaka kung nakikitira kayo, kunyari, ikaw kaibigan, nangangailangan ka talaga ng tulong. Ano naman, pasintabi naman dun sa ano, tinan mo naman ang pagkain yung may-ari ng bahay. Mga ganun ba? Ito talaga sa pagkakira. Patira ako talaga. Ito kasi pati hindi mo tatanungin kung magpapatira ka. Nagreklamo ka mo yung damit mo, sinusuot na. Ano nangyari sa akin yan? Ito naman, sandali, speaking of, nangyari sa akin yan, sa isang bahay kami, kanya-kanya may kwarto, hati-hati kami. Ay, naku, pinakailaman yung gamit ko. Ay, nakakapal naman ang mukha. Talagang nawala lahat yung mga, sabi ko naman, kasi ako minsan talaga, Kuya Alex, yung, gusto ko maganda yung gamit mo, ibang friends na kayo. Sabi ko lang, ito din yung mga specific ko, pwede mo tong hiramin, o pagka wala kang, lahat ginamit yung gagamitin ko, ginamit na. Ano matindi doon? Mas bagay sa kanya. Ayun na, bakit sa akin? Kala ko ikaw na kayo naghihiram eh, no? Uy, di ba tapit ganyan? Sa pagsuot mo, di ba tapit ganyan pa? Uy, tapos ako pa lumabas sa masama. Ninakawan ko daw siya, ganyan. Tinulungan ko na, ganyan. Naku talaga. Oo, mahirap talaga. Parang maganda yung magpatira. Hindi, maganda yung magmagandang loob ka. Yes. Pero, alam nyo na dapat na may hangganan dapat yun. Yes. Tama. Kasi kung hindi, o kaya, talagang kontratado. O sige, dito ka, pero yung kuryente mo, eto ka, kada buwan, ha? Para walang sisihan ba? Walang sumbatan. Oo, At ganitong karaming kanin ka lang, ha? Hindi ba tayo kasi tayong mga Pilipino, pag nakikitira, ako nakikitira, kunyari nag-abroad, di ba may mga kamag-anak ka sa Amerika, di ba? Doon talaga iniimbita ka naman to stay there. Huwag mo na naabusuhin na. 3 months doon. Hindi naman. Usually, at the most 1 week, hindi ka naman pwede akong 3 months. Pero what I'm saying, kung mas they open their homes to you, dapat ka rin hindi nga mag-aabuso. Yung pagkain, magdala ka rin ng pagkain, di ba? Yung mag-grocery ka para sa kanila, para at least yung kinakain mo, you share it also with them. Hindi naman sabihin nila na nang-aabuso ka. Ako yung bayan ko na namatay na ngayon, no? Namatay na yung bayan ko kaya okay na pagkwentuhan. Maganda yung pagpapaalis na sa akin. Maganda yung pagpapaalis na sa akin. Hindi ako kinausap pero pinaramdam niya lang. Natutulog ako doon sa sala kasi. So pag umuwi siya, may speaker ng yung mga speaker. Malalaki. Tapos bubuksan yung TV, tapos ano pa sila, Stallone, yung mapalabas si Stallone. Natutulog ako. Gumigising talaga ako. Sabi ko, siguro ito ng panahon para umalis talaga ako. So ang ganda. Ganda. So mananonood dyan, huwag nung paalisin. Ay, alam mo, si Mar, meron siyang style. Pag may party sa bahay, dami yan. Nagiinuman pa, gusto na niyang umuwi, gusto na niyang matulog. Alam mo, papatugtog siya ng bayang mag-ibig. Naku. Tatapusin mo muna, hindi may paggalang eh. Pero maatras ka dapat. Di ba? Maatras dapat. Oo nga, no? Off-air na eh. Tuloy pa rin ang performance sa pagbabalik na. Nakakahiya.
Baka makita nila yung underarms ko. Try Nivea Extra Brightening Deo, now in sachet. Get protected and extra bright underarms with 50 times more vitamin C plus collagen boosters. The #1 liquid deo brand, now in sachet. Life goes by fast. Make sure you can keep up. With PLDT Lite, the Philippines' undisputed fastest internet. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Abot pa ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Together, that's how amazing! Sunsilk! Everyday habits can keep us apart. Pero minsan, there are moments that can bring you closer. A touch of a button can move you to cheer. Or make others cheer your moves. Mga masasarap na recipes. Pwedeng maging masasarap na moments. Mga makukulay na cartoons can lead to a colorful imagination. At yung iba't ibang kwento sa malalayong lugar ang magpapalapit sa inyo. Imagine those irreplaceable bonding moments right at your fingertips. With just a touch of a button, live an awesome life together. Dito lang sa Signal. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. O, di ba? O, sinasabi ko, di ba? Pagka ako ni Manny Gan, tulad ni Chavit Singson, at nagpabaril ako dito ng mga ay talagang maraming matutuwa. Ay, mawawala ang cameraman sa kanilang mga pwesto. Pag yung director, bababaga. Yung floor director, unang-una. Kasi puro usapang pera po tayo. O, sinabi natin, mas malaki ang kita ni Mrs. Anong issue? Ano na lang yun? Ka-insecure na lang ng lalaki yan. Kasi sa batas, equal dapat ang ambag ng lalaki-babae. So what? Okay lang yan. Can money buy happiness? Yes! Money's not evil. People can be evil. Ano, makikisama ko nakikitira, magbayad ka ng ambag ng kuryente mo at bilisan mo, lumayas ka na doon. Katulad niya, wala kang pera, nakitira ka, you're evil. Hindi lang masabi sa'yo nung may-ari. Kita nyo, di ba? Usapang totoo lang, iniisip nyo pa lang, amin ang pinag-uusapan. Pag-usapan na ang dapat pag-usapan! Uy! Pero sa trip namin na walang basagan, please! Dahilan kayo ay aming pakikinggan. Kaya samahan nyo kami ligo-ligo dito sa TV5! Hanggang sa susunod na tawanan at kwentuhan dito lang sa Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Andito na tayo sa bahay. Nagsusunod natin mga guests. Ang hirap isipin ha, na magkakasundo ang dalawang ito. So, welcome at your home. Ako po si Anthony ang mister. At ako naman po si Marisa Lavie. Let's do it!
ganda. Alam mo na, bahay ba itong museum? This one is familiar. Chosen by? Found and chosen and purchased by my wife. Thank you. Ano ba basihan mo para mamili ng mga ganyan? Ano to, for example, ano dating sa'yo nito? Well, I'm always fascinated with yung mga dalawang ulo, tatlong ulo, or whatever. Tapos gusto ko lang yung emotions nila here. They're trying to get out of the storm. Parang ganun. Yeah. Nung nagkagusto kami talaga when we both know that we like antiques. Antiques was our first thing. And antiques was our first And thing. when she mentioned she likes Santos, I said, parang... So that's why we have also Girls don't like different... Santos. Antiques. Bihira, girls who like antiques. Antiques yun ba to? This is a vintage. They're called Chesterfields. You want to keep it original, so instead of reupholstering, I just like to patchwork it. And so this is vintage. This is actually new. And this is one of our first purchases together. Gusto ko kasing tumanda siya. You are an official art consultant, di ba? Yeah. Si Beauty ang naging subject mo, ganun ba? We started off liking antiques together. Okay. She really loved art as well. And I just taught her certain things about it. Certain other points that she can focus on when looking at art. Kailan mo nalaman? When did you find out that you loved art? Kasi dati finance ka, di ba? No, yeah, but matagal na, ever since talaga, since I came into consciousness, talagang art talaga was more important for me. Detalye yun ang inahanap mo di ba? Sa art, detail. Sa figures ng pera or finance. Yeah, but the finance part was really just for the family business. So I just had to... yung trabaho sa passion. I just had to do that so I can buy art. Kay Beauty naman, saan naman nagsimula yung fascination mo for art? Well, mahilig ako una sa mga santos. I like going to churches. I like looking at mga santos. And I like it Sa probinsya pala? Yeah, sa probinsya. Kagaya yung nasa likod. Kagaya nito, like this one. So, dun ako nahilig. Sa art naman, noong una hindi ko pa siya masyadong magigets kung ano yung art. But then, when I met him, noong unang show ka, what can you say? Beautiful. Wow! Parang nakabusan ako ng adjective, anong i-explain ko. Tapos na-enjoy ko na yung process and I get to go with him for a few mga shows and art galleries and then nalaman ko na yung gusto ko. Let me test you. For example, what can you see there? Parang lang naman siyang kombinasyon ng ano-ano. Teka lang, baka magkamali yung pagka-pronounce ko ng English. Ikaw na, ano yung flash? Flash? The title is Flushed. Yeah. You got it? Sakto ha, did you get that? Nag-guess ko. Sabi ko parang dinagin na lahat dyan. So it's a flush. Yeah, flash mo lahat ng mga negative. That is the best art piece of all. With her new makeup skills. Can you see more of it here? I know that in the past, meron kang hilig rin sa nakasabit dito eh. Eto ba? Bawal na, because I am lately more accident prone, so like with the motorcycle, I had an accident here, and a skateboard accident there. So Sino nagsabing bawal na? Ayun! Oo, kasi he had a very freak accident sa motor, tapos half of the parang wala na siyang maalala ang half of the day. Nung nagkita kami ulit, sabi ko na, naalala mo ba ako? So you're my wife, taka lang, anong pangalan mo? Wife mo ako, alam ko marami ka nang naging wife, pero anong pangalan ko? Beauty! Nag-guess naman. Yes. That's why we're here today. Nakakanta yung black eye niya doon. Ikaw naman na, kasi hindi na, black eye mo ba? Pero talagang lahat ng nakasabi dito may meaning. Gusto ko lang tanungin. This is one of my first purchases from Maria Taniguchi. It's a cement rabbit opening up the guts and spilling out the heart. Filling out the guts. Taga Dumaguete. Actually, there's a lot of good artists from Dumaguete. Yeah, there's a Beautiful place. Beautiful place. Very inspiring. Oh my gosh. Di ba? We went there. Pero gusto ko malaman kay Norman, ano kaya yung tip mo na simple lang, siguro 3 tips para ma-appreciate ng mga regular people like us, kung pag nakakita kami ng isang work of art, ano dapat? When you say beautiful, you have to break it down in your mind. What's beautiful? Why do you find it beautiful? So you just look at first one. You look at the subject. What does it mean to you? The color.
naman mo. So you kind of break it down, but it's not just one whole thing. So, hindi pwedeng tignan mo lang, tas next, tignan. Dapat pala tatagal ka. Ano ba? Basta kung pangit, just walk away. If you don't like it, if you don't like it, It does not spark joy. don't force yourself na to... Eh, baka isipin ng iba na hindi ka marunong. Sila hindi marunong. Yeah, well, lalo na especially if you're contemplating purchase or something. Iba na yan, di ba? You put out money, you have to like it. Pero meron ko alam, itong sinasandalan ko. Oo, di ba? Yan, yung sinasandalan. Purchase ko. Work of art yan. Work of art ko. Ang isang... Hard work of art. Ako kasi we lived together before we had Olivia. And then when we lived together, we planned the house, how we fixed the house. And syempre, nahiya naman ako na wala akong contribution. So, anong favorite niyang ref? Yun daw, yun yung brand. Okay, eh yung mali kong habit, yung very bad habit ko na I know it's really bad, I don't ask the price. It's really bad. I know it's bad kasi it's really parang mayabang and pagkatapos parang hala, ano na mahal pala. Yeah, so I try to change that habit. Now your daughter's here. This is about... This one looks like it's about two people, right? So, ito ay... This is me and Olivia. We just saw it in the show. And our fair. And she fell in love with it because it reminded her both of them. Ah, so hindi mo pinagawa ito? Nakita mo siya, wow, this is my film. Yeah, because he was so, are you sure? Are you sure? So I go, yes, I'm really sure. I slept for it for 3 days and 100%. Yun yung sinasabi lahat na kailangan. May maramdaman ka. Anong dating sa'yo? Well, yan ang nangyari sa kanang dalawa. In spite of the generations. Alam mo, ni Rizal yung isa, In spite of the generations, nagsama ang dalawa at yan ang pag-uusapan natin after this break, ang love story ni Norman at Team Beauty. So pagbabalik na, at your home. Pabalik-balik na kirot sa iyong likod, balakang o tuhod, baka sintomas na yan ng hypocalcemia. Take Caltrate Advance with Triple Alaga formula plus high level of vitamin D to help support strong bones, strong muscles, and flexible joints. Take Caltrate Advance. TikTok Awards Philippines is back. Catch performances from your favorite acts. Tune in on September 30, 10:45 p.m. on TikTok Live and TV5. Nakakahiya. Baka makita nila yung underarms ko. Try Nivea Extra Brightening Deo, now in sachet. Get protected and extra bright underarms with 50 times more vitamin C plus collagen boosters. The #1 liquid deo brand, now in sachet. Mga pintuteros at pintuteras, it's bingo time! Download na ang Bingo app at mag-register every Friday. Nagpapadala ng e-mails para sa chance na makapaglaro sa susunod na linggo kahit nasa bahay ka na. At pwedeng manalo ng up to 100,000 pesos. Kaya tutok na sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes at maglaro ng Bingo! Co-presented by Mga kasulit bahay, 780 pesos lang ang sulit TV. Murang-mura at no monthly fees. Enjoy ang malinaw at widescreen na panonood ng mga paborito mong TV5 shows. Kaya bili na ng sulit TV, powered by TV5. Ang pusong nasaktan, lagi na may pag-aalinlangan. Christine Reyes as Helen Bautista sa Minsan Pa Nating Hagkan. Ang nakaraan, weekdays, 4:30 p.m. dito sa TV5. May gininto ang pagdiriwang tayo. Mga pars, happy 50th anniversary po. This Monday. OPM Living Legend. Popsi, Jim, and Tuboy. It's going to be a morning to remember. Bumalik tayo 50 years ago. Tara na, balik na natin. Ano lang kasi? Concert kami, daming po na bumili. Tapos yun na, oh, what time? 8 p.m. Oh, very hard to climb mountain. Ako, hiking sa... Ako, Magandang buhay! Ngayong September 18, darating na ang bubuo sa mga paraiso. Welcome, Mrs. Amanda. The search is not over sa totoong Amy Paraiso. Ako po kasi yung natagpuan niyang kapatid, si Amy. Ako si Amy. Magbubukas ang bagong bayan.
Ang mali sa nakaraan, itatama sa kasalukuyan. Malaking pagkukulak sa mga apo ko. At lahat naman gagawin ko para mapalapit lang ako sa kanila. Wala nang maitatagong sikreto. Hindi si Amy ang kausap ko kanina. Ang nakasamputol lang. Abangan ang nag-iisang Diamond Star Miss Maricel Soriano bilang Amanda. Hindi ka mananayo sa akin. Clark. Hindi ako natatakot sa'yo. Diyan sa Hacienda. Ha? Rapiraso Paraiso. Welcome back to At Your Home. Kasama ko natin ang mga Cryptologos. Norman and Didi. Thank you again. Okay. So, anong unang tanong? Since welcome na tayo dito, direction na tayo dun sa love life. Yun. So, nagsimula. Anong kasalanan ni Ellen? In love ako dito. Sino gusto mo set you up? Kapuntsaba ko si Ellen na to get her number. Yeah, because you saw her in a I saw her in a magazine. Walking in the mall. And then paglingon ko, may isang girl na nakatingin sa akin sa